Good day. Bumabalik po ako, si Father Vic Baltasar, para sa ating ika-4 na video conference sa ating retreat series, Lenten retreat series na Engaging the Questions that Jesus Asked. Nagpapasalamat po tayo kay Father Venus who took over the conferences 2 and 3 for the 2nd and 3rd week of Lent when he explored with us 2 questions that Jesus asked. The second question, I explored with you, what do you seek? And then on the 2nd week, Father Venus took up, who among you can add to your life by worrying? Then on the 3rd week, Father Venus explored with you, do you see this woman? Do you see this woman? This week, I will invite you to explore the question, who do you say that I am? But perhaps it will be helpful to us if we consider some spirit check, some reflection questions on how we are engaging the process of this retreat. Simple naman yung mga tanong, hindi ako makakakuha ng mga sagot sa inyo, pero at least pag nilayan niyo po yung mga tanong. Una, kumusta na? How has the reflection and prayer been for the past week? Kung meron po kayong spiritual director or spiritual conversation in a group, in your communities, you may want to discuss or share about these questions with them. Kumusta na? How was the reflection and prayer been for the past weeks? Were you able to enter into coming home to God? Kasi parang sa simula, we were exploring our desires in life and how our desires are resonant or dissonant in comparison to God's desires. Pinanilayan natin yung mga malalalim nating hangarin at pinansin natin. Ito ay parang swak sa mga hangarin ng Diyos para sa atin o parang taliwas, parang palayo, palayo ang mundo sa hangarin ng Diyos sa atin. Ikalawa, tinalakay kasama ni Father Venus, yun ang tanong na sino ba sa inyo makadarandag ng buhay sa inyong buhay kung kayo ay mag-aalala, kung kayo ay magpapakabalisa sa mga bagay-bagay sa ating mundo? Who among you can add to your life if you worry too much? And third, Father Venus also explored with you the question, do you see this woman? So kapag kayo po ay nakikipagkapwa, talaga po bang nakikita niyo siya, yung kapwa niyo? Talaga po bang nakikiugnay kayo sa kapwa mula sa kanyang katutubong halaga, sa kanyang katutubong persona, imbis na tayo ang nagdidikta sa kanilang halaga o sa kanilang persona? Pupulutin pa rin po natin yung temang yun now that we consider, who do you say that I am? So, kumusta na? Kayo ba'y nakapasok doon sa mga pagninilay na yun? Ikalawa, meron po bang sa palagay nyo ay matimbang na bunga ang inyong pagdarasal sa inyong buhay? Do you sense any significant fruit or fruits of your prayer which you can share briefly in one sentence sa mga kasama nyo sa community o sa inyong spiritual director? Magandang pansinin, magandang pitasin, magandang tikman ang bunga ng ating pananalangin kasi habang lalo natin pinapansin, lalo silang lumalalim. So do you sense a significant fruit of prayer from the past weeks which have remained with you and which you can further deepen by exploring them or revisiting them today? So ngayon po, magsisimula tayo sa isang video prayer na pinamagatang Jesus ng aking buhay. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus.
ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, wayahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Heavenly Father, we thank you once more that you continue to gather us in this Lenten season so that we may deepen our relationship with your Son and we can follow him, love him. We can particularly be drawn to the ways of loving service that he has shown us in his life. Thank you for this new opportunity for exploring and reflecting, considering Jesus and who he is in our life. And we ask that you send your Spirit so we may draw fruit. We may draw much fruit from these exercises in prayer. We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In quod volo ang pinakahahangad natin sa conference na ito, no? That which we desire most deeply, the gift of contemplative disposition that allows me to see myself before Christ, who loves me and invites me to love in the way that he loves.
Napakaganda po, no? Itong disposisyon ng tunay na pagtingin, no? Isang tunay na, ang tawag ko nga rito, yung titig na may pag-ibig, na tayo ay tumitingin mula sa punto de vista ng isang taong umiibig. Hinihingi natin yung gift of insight into what blocks my seeing, my loving, my following of Christ, that I'm able to see, to examine my own self and see if there are any filters, distortions, blocks that makes me unfree and prevents me from really seeing the way Christ sees. So this is a graced opportunity to affirm before Jesus who He is in my life today and to share honestly and generously my response to His invitation for me to love Him and to follow Him. So ngayon po, parang ang pinaka-tutok ng ating pagninilay at ng ating pagdarasal ay si Jesus. Yung dati ko pong spiritual director, meron siyang pinag-uusapan na counterpoints in prayer. Ano ba yung counterpoints in prayer? Sinasabi niya na pag tayo nagdarasal, parang merong mga bagay-bagay na nakikita tayo mula sa ating punto de vista. So tatawagin natin yung mga bagay na yun na points. Pero may mga bagay-bagay na pinapakita sa atin ni Jesus. So these things do not really originate from us alone. No, these things come from the graced action of our Lord in us. Kaya nga tinatawag natin silang counterpoints. Sabay na lumilitaw sa ating kamalayan itong points and counterpoints. Pero madalas, kapag napapansin natin yung mga counterpoints in prayer, nagugulat tayo, nasusurpresa tayo. Tas parang ang mga bagay nagiging mas simple. Ang mga bagay parang mas magandang tignan. No? So, I invite you to be very alert in this prayer and the prayers that will come. Na parang napapansin nyo na mas sariwa, no? mas bago, mas meron kayong bagong insight o kabatiran. May nababatid kayo mula sa inyong sarili, sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga damdamin. Parang may bagong lumalabas. Ito pong tanong na, who do you say that I am? Ito po ay lumilitaw sa gitna ng public ministry ni Jesus. Naglalakbay yata sila dyan eh. Tapos, ang mga disipulo at si Jesus, naglalakbay sila mula sa isang bayan patungo sa iba pang bayan. At parang, hindi ko alam kung nagpahinga ba sila o tumigil bigla si Jesus. Pero, lumingon siya, no? Pumaling siya sa kanyang mga disipulo. At parang nagtanong ng isang tinatawag kong midterm exam question. No? Parang, kumbaga, dumaan na yung kalahati ng kanyang public ministry. At ngayon, gusto niyang subukin ang kanyang mga disipulo. And the question that he asks, who do people say that I am? O, ano bang sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ba ako sa ganang kanila? And the disciples readily answered Jesus' question. O, yung iba sabi, ikaw si Elias. Yung iba, ikaw si Juan Bautista. So, marami silang nasasagap. Marami silang namamarites. Marami silang naririnig na sabi-sabi ng mga tao. Siyempre, sila, meron silang pananaw. No? The disciples themselves, they have their own point of view of who Jesus is. But they hear these things when they come into crowds, when Jesus begins healing, when Jesus expels demons, etc., etc. Ang hindi nila inaasahan, may pangalawang question pa si Jesus. And in this question, Jesus turns to His disciples. Kayo, sino ba ako? Ayon sa sarili nyo, who do you say that I am? So kayo yung mas malapit sa akin, kayo yung nakikisama sa akin, kayo yung kasabay ko sa paglalakbay,
kayo yung pinakamaraming naririnig sa akin, pinakamaraming nasasaksihan sa akin, no? Who do you say that I am? So when people ask you, paano niyo ako pinapakilala? I became very conscious about this question in one retreat when we were still under formation, no? Normally, only Jesuits, more senior Jesuits, are allowed to give us retreats when we are still in formation. But that particular year, parang we were allowed to invite someone who is not a Jesuit, but Jesuit trained. And that someone is then Bishop Chito Tagle, now Cardinal Tagle, who is an official in the Holy See. And in that 8-day retreat, Bishop Tagle explained that the question, who do you say that I am, is a classical question, no? Parang its meaning, its impact has been quite constant through the centuries. But the meanings that come out when we do entertain that question, the meanings that come out changes. Change. Why? Because both the you and the I in that classical question change in scope. So pag tinanong, who do you say that I am? Yung you na tinatanong, tsaka yung I am na nagtatanong, parang nagbabago ng kahulugan. Bakit? Kasi nagbabago rin yung pagkakilala natin kay Jesus. How you responded to the question as a child, kung tinanong sa inyo, no, would be different from your response as a teenager, or as a young adult, or as a midlifer, or as a retiree, o sa isang senior na gaya ko, sabi nga nila, mas amoy lupa na, mas malapit na sa pagbabalik sa ating Panginoon. So, ano yung nagbago doon sa kahulugan ng tanong na to para sa akin? What I am represents to you will also change your response. A good question to answer. Ano ba ang Diyos para sa iyo? How do you expect God to respond to you? Pag nagdasal ka, no? Ano ba yung mga expectation mo sa Diyos? Ikaw ba ay gaya ng isang bumibili ng soft drink sa vendo machine, no? Maghulog ka ng konting barya, lalabas yung Coke in can. Ganun ba tayo magdasal sa Diyos? Parang konting nobina dito, inaasahan natin lalabas yung hinihiling natin. Ganun ba tayo? O kaya kapag Santo Niño ang paharap, kung ano-ano ang ginagawa o binibigay, parang sinusuhulan ang Diyos para sa wakas ay ibigay ang hinihiling mo. Siguro magandang pansinin, sino yung I am na nagtatanong sa iyo? Ano ba ang Diyos para sa iyo? How do you expect God to respond to you? Is God a catch-all? To blame for misfortune in your life. Naalala ko nung pumutok ang pinatubo o kaya nung karon ng malakas na bagyo, no, sa Leyte, parang merong mga lumalabas sa social media na parang may pagka-subtle na paninisi sa Diyos. Bakit hinayaan yung mangyari sa amin ito? Pero yung mga ibang scientists, they were even saying na hindi naman Diyos ang gumawa niyan, tayo ang gumawa niyan, no? All of these calamities can be seen as an effect of our abuse of nature, no? And progressive warming of our globe, our earth, no? Which causes imbalances, no? In the climate cycles. Kaya magandang tanungin, no? Magandang tanungin yan. Who do you say that I am? Ikaw na tinatanong, ano ka na ba ngayon? At yung Diyos na nagtatanong sa iyo, sino ba siya para sa iyo? This question and answer is like a dance, parang sayaw. Iba-iba ang hagod sa bawat galaw, sa bawat ikot, sa bawat paghatak. Padadala ka ba? Iikot ka? Pag pinaiikot ka, didipa ka ba? Susuko ka ba? Ano ang sayaw niyo ng Diyos ngayon? Pag kayo nagsasayaw, anong sayaw na nakikita mo sa inyo, pagitan ninyong dalawa? Parang napakabilis ba? Kundi ay ang Diyos,
dancing instruction? Ikaw ba ay madaling dalhin? O palagi mo ba siyang tinatapakan? O siguro para kang cha-cha, atras abante kapag sumusunod sa Diyos. O siguro parang tango, no? Na parang hinaakit ang isa't isa sa bawat galaw. Napaka-sexy ng galaw, no? Merong pang padipa-dipa. Maraming posibilidad. Ano ang sayaw niyo ng Diyos? In theology, there is a term that has been used for difficult to understand aspects of the faith. Ang ginagamit na salita ay perikoresis. Perikoresis. No? Na ang ibig sabihin ay sayaw. Sayaw, no? Na umiikot-ikot na sayaw. At sa pag-ikot na yon, yung mga dating hindi mapagtugma, mas nauunawaan. Perikoresis. Halimbawa, ang Diyos daw natin, no, ay tatlong Diyos. Okay? Tatlong persona sa iisang Diyos. Paano mo naman maintindihan yan? To? Sabi ng mga teologo, huwag mo na masyadong intindihin. Kasi si San Agustin, parang sinusubukan niya intindihin yan hanggang mahilo-hilo na siya. Pumunta siya sa isang tabing dagat sa dalampasigan. No? Tapos may isang bata siyang nakita na pabalik-balik mula sa tubig papunta sa isang butas sa dalampasigan. No? Tapos ang nangyayari, sumasalok siya ng tubig sa dagat, tapos sinasali niya doon sa maliit na butas. So napangiti si San Agustino, nakita niya yung bata. So St. Augustine smiled, no, when he saw the boy going to and from the sea, fetching water and transferring the water to the hole, and then he would get another measure of water, no? So Augustine confronted the boy and told the boy, "Is that what you're doing, silly? You cannot expect to take on all the water from the sea, transfer to that small hole." And then the boy reported to have answered Augustine and told him, "Well, what you're doing is more silly, because you're trying to transfer all the mystery of the triune God into your small hole of the hand." So, parang natauhan si Agustin. Ang Diyos ay isang misteryo na sisikapin na isabuhay. Sisikapin na siguro maunawaan tayo sa isang aspeto o ikalawang aspeto, pero hindi natin ganap na mauunawaan ang lahat-lahat sa Diyos. Yun ay isang sayaw, isang perikoresis. You seek to understand the mystery in the dance, for instance, on how is God of three persons in one divinity, or how the second person is of two natures. Huwag mong pilitin isipin o maintindihan. Isabuhay mo at mas masasakyan mo. Kumbaga sa napakagandang kanta ni Father Hontiveros, pagmamahal ang simula ng karunungan. Pagmamahal ang simula ng karunungan. So, isabuhay natin yung pag-ibig na nakapaloob doon sa misteryo ng isang tatlong Diyos at yung isang Diyos anak na ibinuhos lahat sa kanyang sarili para makiisa sa atin, para maturuan tayo umibig. So lahat ng mga misteryo niya napakalalim, pero kumbaga binabahagi sa atin ng isang Diyos na gustong makisayaw sa atin. So kapag tinanong tayo ng Diyos, "May I have this dance?" Huwag na tayo magpakipot. Makisayaw tayo sa Kanya. Hawakan natin ang Kanyang kamay at tayo ay makisayaw. So for the disciples, I believe it's in Mark 8, no? For the disciples, this question and answer, this dance happened in stages. Gaya na sabi ko, nagsimula sila sa sino daw ako, sabi ng mga tao. Ano yung sabi-sabi? But then, after that question, it was a deep dive to a more personal response. No? Pero kayo, sino nga ba ako para sa inyo? Kung ako sila, San Pedro, mapapaisip ako, ano ba yun? Trick question ba yun? Parang bigla-bigla na lang tayo yung nasa harap ni Jesus. The deep dive to personal, sino nga ba ako para sa inyo? Kailangan humugot mula sa napakalalim
na karanasan mo kay Jesus para sagutin yon, no? Siguro tayo, iba-iba yung magiging sagot natin. May iba siguro sasabihin, parang matalik ko siyang kaibigan. Siya ang lagi nagpapaalala sa akin. Baka yung iba sa inyo may sinasabi pang, para siyang pulis, laging nakabantay kung magkakasala ako. O parang isa siyang guro, ang dami niyang tinuturo sa akin bago. Maganda yung halimbawa sa isang aklat ni Father Anthony de Mello. Parang meron daw tinanong na isang lasenggo na pero wala siyang maisagot tungkol kay Jesus. Kasi parang hinahamon yung pagka-Kristiyano niya. Parang, Kristiyano ka pala, anong masasabi mo kay Jesus? Nung wala siyang maisagot, parang gusto na siyang hulaan, no? Gusto siya pagtawanan ng mga tao sa paligid niya. Tapos, tumahimik ang lahat nang siya ay sumagot ng ganito. Hindi ko alam kung anong pwede kong sagutin sa inyo tungkol sa pagkatao ni Jesus. Basta ang alam ko, mula na nakilala ko si Jesus, tumigil ako uminom, tumigil ako mambabae, naging mas disiplinado ako sa aking buhay, at ngayon mas nagmamahalan kami ng aking kapamilya. Napatahimik ang lahat kasi yung lalim ng ugnayan ng dating lasenggo sa kanyang Panginoon na si Jesus, hindi man niya maikatwiran, hindi niya mapaliwanag, may nangyaring pagbabago sa buhay niya. Kayo po, ano ang inyong karanasan sa inyong ugnayan kay Jesus? Sinong si Jesus para sa inyo? Minsan nga, maraming disipulo ni Jesus ang parang iiwan na siya kasi naiiskandalo sa kanyang mga sinasabi. There were disciples who were leaving Jesus. They were stopping to follow Jesus because some of the words of Jesus have become more scandalous and more difficult to fathom. So, after some time, Jesus asked His disciples, kayo rin ba? Gusto niyo na rin bang iwan ako? But Peter had a very moving answer. Sabi niya, kanino pa kami pupunta, Panginoon? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Where else can we go? You have the words of eternal life. May isa masama ko dati, sabi niya, asa may mo muimun, tayo asa may mo adto. Ikaw na dyan nga, ikaw na talaga. Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay. When the Lord asked the disciples, who do you say that I am? Peter had the courage to confirm Jesus' identity. You are the Messiah. Kayo po ang hinirang, kayo ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos. And the Lord confirmed that answer of Peter, saying that did not come only from his heart, that came from a revelation of the Spirit in his heart. Ito ay ibinunyag sa kanya ng Spiritu sa kailaliman ng kanyang kalooban. So sana po sa linggong ito, harapin niyo yung tanong na yan, sino ba si Jesus sa akin? Sa naging takbo ng buhay ko hanggang ngayon, sino ba si Jesus sa akin? Ano ba ang naging papel niya, no? Ano ba ang dating niya sa akin? Gaano ba siya naging salalayan ng buhay ko? Sa pagnilay-nilayan po natin yan, no? Paulit-ulit. At maganda na hindi isang beses lang, ulit-ulitin. Bakit? Kasi dito nga kay Pedro, napakaganda na ng sagot niya. Ikaw ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Pero nung sinabi ni Jesus na siya ay aarestuhin, siya ay huhulihin, pahihirapan, ipapako sa krus, at mamamatay sa mga kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, parang na-disillusion si Pedro, mabilis. Parang naligaw siya agad at sinabi niya, hindi pwede. I will have nothing of this. Kaya naman, napakatindi ng sagot ni Jesus kay Pedro. Get behind me, Satan. Lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi ang pamantayan ng isip mo ay malayo sa pamantayan ng Diyos. So medyo malalim na mga salita ito.
So iba pala yung masabi ko na gusto kong sumunod kay Jesus kasi kinikilala ko siyang Panginoon ko at Diyos. As iba pa yung mapansin mo ano talaga yung punot dulo ng kahihinatnan ng buhay ni Jesus. Lalo na pag nalaman natin si Jesus ay ipapako sa krus. When we consider the question, who do you say that I am? We need to intend a shift of consciousness. Ano ibig sabihin nun? Na subukan natin na makita ang mga bagay-bagay hindi lang sa ating punto de vista, kundi sa punto de vista ng Diyos, sa mga mata ni Jesus. Sabi nila yung mga tunay na nagmamahal ganyan. When we really love a person, we begin to look at life from the point of view of our beloved. Ano yung magpapasaya sa Kanya? Ano yung maganda sa Kanyang paningin? That's why love is never to push someone to change according to your preferences. Rather, love is to open ourselves to the person we love and allow that person to influence us. So, we need to intend a shift. Sadyain natin na pansinin. Ako ganito ang tingin ko sa taong to. Ano kaya ang tingin ni Jesus sa kanya? Ako ganito ang tingin ko sa karanasan ko na malungkot. Ano kaya ang tingin ng Diyos sa karanasan ito? To be contemplative means to be able to see things with the long loving look of God. Isang titig na may pag-ibig. Hindi nagmamadali. Not hurried, not with my prejudices and biases. Imposed. Not in a utilitarian way of seeing. Minsan kasi, halimbawa, nakita natin ng isang tao, tapos isipin natin, ano ang gamit ng taong to sa akin? Very utilitarian. Yung iba sinasabi, user-friendly. Parang nanggagamit. So, contemplative seeing is seeing according to the truth, according to the real. Hindi gawa-gawa, hindi ilusyon, hindi fake news, hindi pandilin lang, hindi imbento. Napakahalaga po yan ngayon, no? Contemplative seeing. Kasi parang ang daming ginagawa ng ilang mga bulok na opisyal para baluktutin ang pananaw ng mga tao ayon sa kanilang kapakinabangan. Parang medyo paling, no? Hindi siya tama. So nung sinabi ni Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God." Si Pedro pa lang ang nagsabi niyan, maliban kay Martha. Sa Ebanghelyo, silang dalawa yung nagbigay ng patotoo na ganyang palalim. Ikaw ang Kristo, ang hinirang, ang anak ng Diyos. Pero yun nga, napapatanong tayo, nakuha ba yan? Nagets pa talaga niya? Kasi when Jesus qualified his messianic identity with that of the suffering servant, Peter looked at Jesus once more with his natural, mayabang at mapusok na kaibigan eyes, and he rejected Jesus' qualification. Parang sinasabi, Mesiyas ka sa akin, pero hindi ko yata matatanggap yan. Na ikaw ay mamamatay, ikaw ay pahihirapan. So, tanggap ba natin yung suffering servant Messiah? Siya ang pakilala ni Jesus. At kung tayo magiging disipulo ng suffering servant Messiah na Panginoon natin at Diyos, parang halos aasahan mo na ang pagsunod natin ay uuwi at uuwi sa krus. Handa ba tayo doon? It's good to check with your heart. How does that image of a suffering servant Messiah sit with you? Alala ko yung isang mahabang tula na ang pamagat sa salin, no, ay ang Diyos ko ay mahina. Ang Diyos ko ay mahina. Isa kasi may larawan tayo ng Diyos na syempre omnipotent, napakalakas, kaya niya lahat. Matotoo naman yata. Pero paano kung ang Diyos natin ay isang Diyos na pinipili niya maging mahina para makiisa sa ating sangkatauhan na mahina? How do you image your God? Is your God a magical God?
a God who has the right answer for all our problems? Is He a God who abandons us? Is He a God who is enough that He created the world and us once upon a time and then He leaves us? Parang bahala na kayo after. Nagpahinga na siya eh. Ganun ba ang pananaw natin sa Diyos? The grace of discipleship begins with this decentering. Sana tingnan din natin si Jesus sa ganang Kanya. We do not impose our image of God, but rather allow Jesus to reveal Himself to us the way He is, the way He wants to reveal God's self, the way He wants, at the time He wants to reveal. To see Jesus more clearly, to love Jesus more ardently, and to follow Him more closely. Dito po, hindi na ako na disipulo ang sentro, kundi si Jesus mismo. We need to constantly intend a shift in consciousness, to dwell in a contemplative stance, not only that we see, but we see in God's eyes. We see with God's loving eyes. To be contemplative means to be able to see things with this long and loving look. For instance, we need to begin to contemplate ourselves from the eyes of God. Minsan, marami sa atin, pang tinitingnan kung sino ako, napakalaking bahagi ng sagot natin sa sino ako, parang nakapapo sa nakaraan, nakapapo sa isang trauma, sa isang masakit na karanasan sa nakaraan. O kaya merong magandang naranasan sa nakaraan, tapos parang yun na lang ang punot dulo ng iyong pagkakilanlan, parang nostalgia. So, dahil dito, we begin to fix ourselves as defined by certain attachments. Pero ang hinihingi sa atin, pansinin talaga, pansinin ang tunay nating sarili sa mata ng Diyos. A contemplative way of looking at ourselves. Ganun din, no? When we see our neighbor, when nakikita natin yung ating kapwa at nakikiugnay tayo sa kanila, do we see a commodity? An other who is useful to me? Do we measure another person according to a certain prejudice, certain categories? At dahil doon, sinusukat natin kung hanggang saan natin sila pakikisamahan, hanggang saan natin sila babahalin. When we contemplate the world, do we see the world as God's space for creativity, for redemption, a breathing, living space with its own rhythm and rules, connected with humans and with God? Isang sapot ng buhay, no? A web of life. Or do we look at creation as something at our disposition, something we can simply manipulate for our use and abuse? To live and love the world as God's creation, we recognize ourselves as stewards, katiwala, pinagkatiwala sa atin itong ating tahanang mundo for the whole of humanity, present and future. Kaya nga po, bahagi ng pakikipagkapwa ay itong pangangalaga, itong pagkilala, pagpipitagan sa ating daigdig bilang regalo ng Diyos para sa sangkatauhan. And of course, we also are invited to contemplate the real living God, na hindi tayo mapakulang sa catechism God or sa Diyos ng convenience. Magdadasal ako sa Kanya kung may hihingin ako. Kung okay naman lahat, kakalimutan ko muna si Diyos, si Papa God. Or the God we project from our needs. When we relate with God, do we contemplate God the way God sees God's self? Hinahayaan ba natin ang Diyos na ipakilala ang sarili niya sa paraan na gusto niya? So when Jesus asked, "Who do you say that I am?" I am invited to really look long and lovingly before I respond. Pag tinanong pa ni Jesus, sino ba ako para sa iyo? Medyo
pumasok sa malalim na katahimikan bago ka tumugon. Tumitig ng may pag-ibig. Then, may magandang pagninilay na ibinahagi sa atin yung isang Canadian Jesuit. Ang pangalan niya ay Monty Williams, si Father Monty Williams. No? Sabi niya, meron daw mga balakin sa contemplation. No? Itong titig ng may pag-ibig. Hindi raw ganun kadali yun. At madalas, mayroong mga balakid tayong nararanasan. Ano ba yung mga halimbawa ng balakid na ito? Sa akin, nung pinagdinilayan ko ito, parang normal na dinadaanan ng isang tao na tumatanda, nagkakarulang, no? Parang, halimbawa, sa pagkabata, malaking bahagi ng buhay natin pinagkakatiwala natin. So, a big part of our lives as children, we entrust to primary caregivers. But when it is our primary caregivers who fail to give that care, then the trust we instinctively give our primary caregivers is breached. And because of this, fear is instilled in our hearts. Natututo tayo matakot. So Father Monty Williams explained to us that there are 4 roadblocks to transcend. And as I said, as children, we began to experience the first roadblock, which is fear, especially when our trusted caregivers failed to give us the care that we needed, the care we trusted for them to give us instinctively. Natakot tayo, natuto tayo matakot. I always remember that beautiful song in the Broadway musical, I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised that he'd catch me, but then they let me fall. Ay, grabe. Ginagawa natin yan sa mga bata, ha? Iniitsa-itsa natin. Tapos sinasalo. Hindi, syempre, ang saya-saya ng bata, no? It's thrilling, no? Pero sabi nung kumakanta na to, nung siya yung initsa, hindi siya sinalo. So think about the impact of that particular prank on the child. Hindi, mahirapan siyang magtiwala ngayon. And that distrust, that fear stays with the heart because it has wounded the heart. A second roadblock is clarity. Ito medyo nahirapan akong maintindihan. So, medyo matagal akong pinagnilayan. Until I recall that when things become chaotic, when things become disorderly, I think our first impulse is to create order. Our first impulse, if we are not escaping, is to try to control the order in things. Set up a system where things can be manageable, So, when reality is confusing, our defense is clarity. We use certain maps, certain systems, guidelines, rules, comfort zones, which give us the illusion of light and allows us to move with greater ease and self-confidence. Sipin nyo yung napakadaling magbiyahe sa mga lugar na hindi nyo alam. Kasi may ways. Parang hindi ka pa man nakarating doon kahit sa beses, meron ka nang nakikitang mapa. Tatype mo lang yung destinasyon, tapos gagawa na ng iba-ibang ruta. Sasabihin ba sa'yo saan traffic? So doon ka sa pinaka hindi traffic na daan. Kulang na nga lang sabihin ng ways na may lubak dyan. Dahan-dahan ka dyan, kung merong pulis na bulok dyan, dahan-dahan ka dyan. Kaya kulang na lang sabihin sa'yo lahat-lahat ng mga bagay, So, clarity can become a defense mechanism so that we gain a certain confidence that even in a confusing, a chaotic world, there's a semblance of order we can create and we can navigate this world better. Bakit roadblock yung clarity? Well, because our relationship with God and God Himself is never always that clear. We cannot impose
our own clear ideas about God and expect God to follow. A third roadblock is control. Control. And this roadblock is our defense from vulnerability, from a sense of being weak, of being not in control, of being dependent. We do not want to appear weak and wounded and not in control. That's why control is our defense mechanism. Parang gusto natin mapakita na may kapangyarihan tayo at kaya nating magtakda ng kaayusan kapag magulo ang mga bagay-bagay. So kung yung roadblock na fear ay napaka-kaugnay ng kabataan gaya doon sa issue ng trust and mistrust, no? Yung clarity ay napaka-kaugnay ng adolescence. Yun namang control ay napaka-kaugnay ng midlife. Ngayon itong pang-apat, parang aligaw-ngaw ng senior years. Kaya siguro ito yung lagi ko pinag-iingatan kasi senior na rin ako, no? Yung roadblock of despair. No? Ano ba yung despair? Well, when we look at the world, sometimes we think that there is no other way to go except the hopeless path. Parang naalala ko lang dito lagi yung isang retreatant dati na lolo, parang meron siyang naibahagi sa akin na kasalanan niya sa kanyang pagkabinata. Pero malinaw sa kanya na yung kasalanan na yon parang lumaki na at parang dambuhan na kasi nakaapekto na sa kanyang mga kapatid, nakaapekto sa kanyang mga pamangkin, nakaapekto sa kanyang apu-apuhan. At parang bagang, sabi niya, parang, Father, parang bakulaw na tong aking kasalanan na napakalaki na at ngayon ay napakahina ko na para harapin ito at mabuhin. That's why, sabi niya, parang mas madali na lang magpatiwakal. So, ang sabi ko lang sa kanya, bumalik kay Jesus. Go back to the Lord and confess to the Lord what has happened in your life and ask the Lord for strength and wisdom, no, to respond to where He invites you to go so that things can be put into order somehow. And so, to transcend these roadblocks, we have to ask the Lord. First, decenter. It's a moment of dying to self. We have a moment of freedom of heart, of feeling ourselves available, no, for God's steerings. To let go, let be, and let God. A moment of disposing ourselves before God in self-offering and trusting surrender. And in letting go, letting be, letting God, we allow God to take over, no? So that we pray now whenever we are playing with fear, that the Lord gives us the gift of trust so we can continue to move on. When we are fixated with the need for clarity, we ask the Lord for faith that we are able to move about with God, to dance with God, even in His dark mystery. When we are tempted to control, we ask the Lord to be able to live with vulnerability, with weakness. When we are tempted to despair, we ask the Lord for the gift of hope. And so, perhaps we are ready now to consider Jesus Himself. Say, who do you say that I am? Allow Jesus to teach you who He is. And so, you begin to ask. Here, I will invite you to consider different mysteries in the life of Jesus. I'll give you a list of this in our list of prayers. But maybe you can reflect on such questions like, what did Jesus stand for? What were His deep convictions? How did Jesus compare with the various sectors that lived in His time? Gaano kaiba ba siya sa mga Pariseo, sa mga Saduseo? Gaano kaiba siya sa mga tinatawag na zealots? Gaano kaiba siya sa tinatawag na Essenes? Parang maraming mga tao sa paligid ni Jesus sa kanyang lipunan. He was radically different from them. You can also ask what would eventually bring Him to suspicion. What in Him or His ministry caught the ire of the authorities of His time?
and what would bring him to his cross. So when you look at Jesus, you consider what did Jesus stand for? What were his deep convictions, the values that guided his actions and decisions? How did Jesus compare with the various sectors that lived in his time? And what would eventually bring him to suspicion? What in him and his ministry caught the ire of the authorities of his time? What would bring him to his cross? No? Minsan kasi sa naman na nating pananampalataya, parang lagi lang natin iniisip, napako sa krus si Jesus kasi gusto niya tayo iligtas. Siguro okay yun, pero baka may kulang doon sa ganong pananaw. Parang makita rin natin na si Jesus ay isang exemplar. Siya ay isang modelo sa tapat na pagpapakatao. Kaya tignan natin yung mga halaga niya, the way he related with people, the way he worshipped, the way he believed and surrendered to the mystery of his Father. So we open our hearts to Jesus' call to holiness, Jesus' call to mission, his very response to our previous prayer, what ought I to do for Christ? It will help us to imagine ourselves beside Jesus, and we are transformed in continually contemplating him, because as the saying goes, we become what we contemplate. Sa katitik natin kay Jesus, naakit tayo na gumaya sa Kanya, tumulan sa Kanya. In light of our fundamental commitment to Christ, we discern and choose the path for our life's following of Jesus, our personal vocation. And so kapag meron sa atin na malalim na hangarin para sumunod kay Jesus, parang napapaisip din tayo, paano natin sasabuhay ito sa isang personal na bokasyon na tumutugon sa paanyaya ni Jesus na sumunod sa kanyang mga yapak. And so, for this week, there are many routes you can follow. We will be giving you a list of prayer materials, but maybe suggested prayers and reflection points, no? So we can consider Jesus' questions. Who do people say that I am? And who do you say that I am? And second, we consider the gift of contemplative seeing as a way of deepening Father Venus's points from last week. We notice your own capacity for contemplation. Kaya mo ba talaga? Do you really see? Notice your own capacity for contemplative seeing of yourself, of your neighbor, of creation, and of God, and notice possible distortions in your way of seeing. And third, you can consider this reflection of Father Monty Williams on roadblocks to transcendence. How are these roadblocks real in you, in your case? How might God be inviting you to beg for the antidotes to heal your own blocks? Then fourth, you can choose 2 or 3 mysteries in the public life and ministry of Jesus, which draw you into contemplation. Try to enter into the scene and interact with the biblical characters, especially Christ. And finally, have a heart-to-heart conversation with Jesus, sharing with him who he is in your life. Listen to Jesus, share something of how he sees you in his own life and mission. Then some reflection points. In which areas of my life do I experience blocks to contemplation? How is God calling me to let go, let God, and let be? In which areas of my life does God seem to be still laboring overtime, penetrating every corner of my being with depth, insofar as I allow the Spirit to penetrate me and gift me with freedom and light and love? In which areas am I being invited to greater transparency and surrender to God's light? Tatapusin po natin ang ating pagninilay sa isang video prayer, ang pagtitipan. Pagbabago, may bagong layunin, ibang landasin ang tatahakin.
babaling. Ang tanging naisip ay ang sundan ka. Jesus, manguna ka. Kaya ngayon puso'y babangon at mananalig ako sa sinabi mo. Jesus, hawak mo aking buhay, tinatawag mo ako, natahakin ang higit sa kaya ko. Buong puso akong magtitiwala, ako'y susunod sa'yo. Akayin mo ang puso ko, kapitan ng buhay ko. Bagong hangin, bagong dalangin, sa salita mo ako'y susulong. Ikaw ang tinig sa gitna ng ingay, ang kapayapaan ng aking buhay. Kaya ngayon puso'y babangon at mananalig ako sa sinabi mo. Jesus, hawak mo aking buhay, tinatawag mo ako, natahakin ang higit sa kaya ko. Buong puso akong magtitiwala, ako'y susunod sa'yo. Akayin mo ang puso ko. Jesus, hawak mo aking buhay, tinatawag mo ako, natahakin ang higit sa kaya ko. Buong puso akong magtitiwala, ako'y susunod sa'yo. Akayin mo ang puso ko, kapitan ng buhay ko. Kapitan ng buhay ko. Ang alanman ay tumaas at ang bagyo'y lumalakas. Mapagod man na magtiis, alam kong di ka aalis. Pag di alam ang gagawin, ika'y liwanag sa dilim. Hawak mo aking kamay, pangako mo'y aking gabay. Ang anuman ay tumaas at ang bagyo'y lumalakas. Mapagod man na magtiis, alam kong di ka aalis. Pag di alam ang gagawin, ika'y liwanag sa dilim. Hawak mo aking kamay, pangako mo'y aking gabay. Pangako mo'y aking gabay. Jesus, hawak mo aking buhay, tinatawag mo ako, natahakin ang higit sa kaya ko. Buong puso akong magtitiwala, ako'y susunod sa'yo. Akayin mo ang puso ko, kapitan ng buhay ko.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was at the beginning, now, and will be forever. Amen. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pakisabay sa ating paglalakbay sa ating Lenten series. Magkakaroon din po ng video for prayer instruction na lalong nakatutok sa Ignatian meditation and Ignatian contemplation kasama ng conference na ito. So maraming salamat po.